gabi po mga bibla, tayo po ay pupunta na po sa katedral para maka-attend ng misa. Sana po na pong umulan at medyo masama po kasi panahon ng kapal po kadiliman doon. No? Eh alas 6 po misa. Tara na, malapit na eh. Okay. Tara. Good. Salga di Bishoran. Sasampa pa eh. Wala akong lalaki. Wala akong lalaki. Malapit na rin yan. Ako yung iris ako. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Sipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Buda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon sa inyong Diyos at araw sa kanya. At magaganap ang pagbabatas sa likha ng buwan sa may. Kalagitagin ang araw na yaon. Ilipan ninyo ang trompeta. Bigay ang bigyan iyon sa banal na bukol ng Diyos. Pagiging ang lahat na nanangahan sa kanila. Magalintaan. At ikaw ang napakapal na balang tulad ng pagdaganap ng liwanag sa kabundukan. Tunatukan, iwalwal. Hindi pa nangyayari ang ganito sa mga naang panahon at hindi na mangyayari. Di ako makaano, no? Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Makatarong ng paghapon ang ikaraw ng poon.
mga tarunang manhatol ang igagawa ng doon. O Panginoon Diyos, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo noon, aking isa-sa-isay. Sandigan sa iyo, ako ay aamin sa may manhatol ang igagawa ng doon. Iyong kinatulan, yaong mga hansi at mga walang Diyos. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi yung lubos. Itong mga hansi na hulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang gitag na umang sa akin, Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang kilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kapapalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit pati ni Jesus sa kanilang inisip, kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na nahahatid sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay noon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyong magpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating sa inyo ang pagkahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasawsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-arihang ginagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang spirito, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis ng bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsama ng pito pang espiritong masama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. Naalala ko nung mga bata pa kami. Ang una kong natutunan, Kamer na ba? awit ko kay Maria ay Wala sa bisita lang natin yan eh. Sa bisita lang natin. dahil San Dionisio. Pati kaya na. okasyon, Sa amin, isang blue. laging sumasama ako sa aking magulang na mag-black rosary sa aking Isa-isa, wala yung tanas ka. bahay. Knowledge So, na lagi lang. namin kinakantaan Our Lady of Fatima song, lalo ng devotion sa first Saturday. At ngayon, ating ginugunita ang ika-anim at muling pagpapakita ng Miracle sa Fatima sa mga bata.
kadalasan nating pinagdiriwang kapistahan Mayo 13 dahil ito ang unang operation ng ating Fatima. Bawal. At Dito ka lang. simula Dito ka lang. ng May 13 hanggang October 13, sa 6 na pagkakataon na appear si Maria sa 3 bata na sina Lucia, Jacinta at Francisco. At ang pinakahuli, hindi lamang silang 3 para mapatunayan nila na totoo ang kanilang sinasabi. Dahil nga pinagdududahan, alam naman natin, tayo ng mga adult, minsan nahihirapan din tayo maniwala pag ang mga bata ang nagsasalita. Kaya gano'n din ang nangyari, yung struggle ng 3 na kahit totoo ang kanilang sinasabi tungkol sa pagpapakita ng isang magandang babae sa kanila, ay kahit ang mga leader ng simbahan noon ay nahirapan maniwala hanggang sa huli na pagpapakita ang apparition ni Maria. Doon nila nalaman dahil sa kababalaghan ng saksihan ng ilan at ng lahat, lalo na yung mga may sakit na pumunta rin doon at nakita mismo nila ang pagpapakita ni Maria. Kaya sa araw na ito, ating inuulitan. Pero din sa Ebanghelyo, ang mga tao sa pagpapalayas ni Jesus ng masamang espiritu, sa inaalihan nito, may mga tao rin na nahirapan maniwala sa Kanya. Kahit kumbaga obvious na sila mismo ang nakasaksi ng kababalaghan na ginawa ni Jesus, sila ay hindi pa rin naniwala at nagduda. Ano kaya ang nagiging dahilan sa pagdududa natin? Kadalasan ng pagdududa dahil sarado ang ating puso. Sinasarahan natin ang puso natin para paniwalaan kung ano man ang katotohanan. So kaya, kung ano man ang kahit obvious na katotohanan, nahirapan tayong maniwala dahil talagang nais natin i-prove na mali o gusto natin palangkutin ang katotohanan. So ganun ang nangyari. Kaya kahit alam nila na si Jesus ay nagpapalayas ng masamang espiritu, ginawan pa rin nila ng kwento. Na siguro kaya ka nakapagpapalayas ng masamang espiritu dahil nasa iyo ang pangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Kaya si Jesus, para may paliwanag sa kanila, gumamit ng talinghaga na para makita nila ang kaibahan ng pagkakaisa at pagkakawatak-watak o pagkahati-hati. So kung sabi niya, kung totoo man talaga, nakapangyarihan ni Beelzebul ang hawak ko, ang ginagamit ko, bakit kayo laban sa akin? Diba? Na sila masama. So, kung ang isang kaharian ay nagkakagulo, kakawatak-watak, madaling masira, mawasak. Kaya dapat merong pagkakaisa. Pero dahil hindi tayo nagkakaisa, hindi kayo naniniwala, may isang mali dito, may isang tama. Diba? So, maaaring kaya sila naninira kay Jesus dahil na hindi nila matanggap na si Jesus na simpleng taga Nazareth ay siya ang tinutukoy ng ilan ng Mesiyas at nagtuturo, nangangaral at gumagawa ng kababalaghan. Kaya ang ilang mga tao, ang ilang mga Hudyo ay hindi naniwala sa Kanya. Kaya sabi ng Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking makikot. So, nagkakawatak-watak pag hindi sa ngalan ng Diyos ang dinadala ng ilan na pagtitipon, bawa ang isang community, ang isang pamilya. So kung ayaw nyo ng kapayapaan, talagang magkakawatak-watak. Kaya si Propeta Isaías, ang description niya sa Mesiyas na darating ay tinatawag ng prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. So ang Prince of Peace, panlaban niyan sa kay Beelzebul. Dahil si Beelzebul ay Prince of the Demons. So,
Kung magkaisa sila, hindi dapat nagkakaaway, di ba? Pero dahil si Beelzebul ay kalaban niya ay kapayapaan, so hindi talaga sila siya ang panglaban kay Beelzebul. So, kaya sa isang pamilya, sa isang community, sa isang pamayanan, kung ayaw ng kapayapaan, ibig sabihin, tinatanggihan natin si Kristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Kung natutuwa kayo sa kaguluhan, nagkakagulo, so ibig sabihin, ang welcome ninyo si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo na ang layunin ay wasakin ang masasaya na pagtitipon at pagkakaisa. Ang pagkakaisa na dala ni Kristo. Kaya ang Our Lady of Fatima, nang siya'y nagpakita sa huling pagkakataon, siya ay nagdala ng kapayapaan, nagdala ng pagkakaisa para maniwala sila sa mensahe niya. Alam niyo, kada pakita o pagpapakita o operation ng Inang Birhen, lagi niyang sinasabi, pray the rosary. At ito ang rosaryo, ang magandang panlaban natin sa masamang espiritu. At sabi pa nga nung moderno na blessed pa lang, sabi niya, aside sa Eucharist o pangalawa sa Eucharist, ang rosaryo ang isa sa pinaka-shortcut na daan patungo sa kalangitan. Kaya ito rin ang tinuturo ni Maria para sa atin na lagi tayong manalangin ng Santo Rosario para palapit tayo sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. At sa pagsasanto Rosario natin, sa paulit-ulit natin na pagbanggit at pagtawag sa ating inang si Maria para tayong bumibitas ng bulaklak sa kanya. So ang nanay natin, pinapasaya natin. Kaya nga, rosary, galing sa salitang rose. Sa bawat panalangin natin ng Hail Mary, parang nagpipitas tayo ng petals ng rose. Di ba, pag kinakasal, galing doon hanggang dito, may nagsasakoy ng bulaklak. Dahil ang bulaklak ay nagpapasaya sa dadaan, lalo na sa bride. Ganon din sa pagpapanalangin natin ng Hail Mary, para nagpipitas tayo ng bulaklak at pinapasaya natin si Maria. At pag pinapasaya natin ang ating ina, pag natutuwa siya, ano mang hilingin at hingin natin sa kanya, ibibigay agad niya. Papanalangin niya sa Diyos para ibigay sa atin. So Our Lady of Fatima, pray for us. Pray for us. Tumayo na po tayo. Natitipon kay Kristo lumulupig sa lahat ng kasamaan, lumapit tayo sa Ama nang may pananalig na ang ating dinadalangin nitikin. Ating tugon, mapagtagumpayan naman namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayan naman namin ang lahat kay Kristo o Ama. O Ama. Ang simbahan, naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa natin suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ang Ama. mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila.
Manalangin tayo sa Panginoon. Pagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyarihang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumubig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghaharing magpakailanman. Amen. Amen. Yako, pang galing ng ano, Rio, wala. Meron ka? Magkara ka? Hindi mo tinawaro sa ano, nasa ibabaw. Igual. Manalangin tayo mga kapatid ng mga paghahari natin ay karugahan ng sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya ang karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampay ng iyang banal. Ama naming lumikha sa pagulita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang kanyang paghahain ay nakipan mo ng katupunan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magto sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin. itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay lang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Kristo, ang mahal na Birhen na pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Lilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong amang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalina sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel, pinagsisiamin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, ginawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagpunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jesse naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, na isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagniwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makakapirang. Makakapaganda. Ayun na, sunod. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, naturo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Ama namin, sumasalamat sa maliit na ngalan. Sa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain. At Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At Huwag huwag mo mo kami kami paikot paikot sa sa tukso at at diyan. huwag kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Payaman amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapapalang tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaliin na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong pagdingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lumuhod po muna tayo para sa panalangin sa banal na puso ni Jesus. Panginoong Hesus, ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo bibigyan, kumanap kayo at kayo makatatagpo, kumatok kayo at kayo magbubuksan. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong mahal na paanan, punong-puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa. Sa mga pangakong atas ng iyong kamalmahalang puso at sinambit ng iyong mga langit. Buong pagsusumamo akong lumunulog para sa kaibigan nito. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Na ang puso'y pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpapala. Saan ko pa nga hahanapin kundi sa puso na punong-puno ng kabaitan at habag? Saan pa ako kakatok kundi sa pintong do'y pinagkakaloob ng Diyos ang kanyang sarili sa amin? At kung saan kami makalalapit sa Kanya, ako'y dumudulog sa iyo, puso ni Jesus. Sa iyo ako'y nakatatagpo ng ginhawa kung nahihirapan. Magtatanggol kung inuusig. Lakas kung nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kung nag-aalinlangan o nadidiliman sa buhay. Mahal na Jesus, buong puso akong nananalig, ay pagkakaloob mo sa akin ng biyayang ako'y sinasamo, ay mat mangailangan ito ng himala. Naisin mo lamang at ang aking panalangin
ay tiyak na mapapasakin. Tinatanggap kong ako'y hindi karapat-dapat sa inihiling ko. Ngayon may hindi dahilan ito upang ako'y paghinaan ng loob. Ikaw ay Diyos ng awa at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Pagkaluhan mo ako ng habag, isinasama ko at ang iyong mawayang puso ay makakikita sa aking kaabahan at hinaan ng dahilan ng pagkakaloob sa aking panalangin. Umahal na puso ng Jesus, ano man ang maging pasya mo sa aking kahilingan, kailan may hindi ako titigil sa pagsamba, pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Jesus ko, tanggapin mo itong wagas na pagsang-ayon mo sa kagustuhan ng mahal ng puso mo. At taos puso ko ang nilalais na matupad at matupad ang lahat ng nilalang mo magpakailanman. Mahal na puso ng Jesus, talos kong isang bagay lamang ang hindi mangyari sa iyo, ang hindi maawa sa mga naghihirap at sa mga nagdurusa. Masdan mo ako at isinasama ko sa iyo, mahal na Jesus, ay pagkaloob ang biyayang pinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng palinis-linis ang puso ng iyong nahabis na ina. Itinagubigin mo ko na maging kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Amen. Kamahal-mahal ang puso ni Jesus, Maawa ka Nawa sa ka siya. Amen. kalinis-linis ang puso ni Maria. Panalangin mo kami. Atin ngayon basbasan ang mga imahen, Fatima at Rosario. Sino bang may mga ng Rosario kumagit na para sa magbabasbas? Ano, sabi mo, depresyon. Ha? Kung wala sa gitna ng mga Rosario, nasa pulsa, kaya sa bag, para masbasan. At ito rin yung may dalang mga imahen ng Fatima. Lalo. Nabakan daw. Ayun, protect ball. Protect ball pa tayo. Oh, kailangan sa kaliban na. Kaya nung isang hindi pa may uwi. Pero pinremit niya. Dinala niya. Sabi ko nga, baka niya ako. Kasi Luz. Luz, protect ball. Wala na. Sabi ko nga, sabi ko. Sa pag-alaala sa mga misteryo ng pagkakatawang tao, pagkamatayan ng pagkabuhay ng Kristo, at sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, huwag kami niwala ng pagbabasbas ang mga rosaryo ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging pawangis ng Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at kasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukan at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga larawan at imahen ng mahal na Birhen ng Fatima na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang lahat na dumulog at magdasal sa mga larawan at imahen nito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Gawin mong tularan nila ang kabanalan at araw ng Panginoon ang mga santo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Rosario mo, Quina, o Birhen ng Fatima, kami dumudulog, kamahal mong alindog at napakukup ko sa amin ay pakita landar ng ginhawa, darasalin namin na Rosario mo, Ina. Kumain na tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa tulong at panalangin ng ating inang si Maria, ang Birhen ng Fatima. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak, ang Espiritu
Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating banal na misa. Kumayo kayo sa kapayapaan at Jefferson. Ay, wala na rin si Jefferson. Wait lang ah. Jar. Yan, kay Jar and po. At siya po magsasaladero. Salamat ha. Yeah. Nel. Ano? Nel. Oh, Nel. Yan na. Jefferson. Jefferson, bilis! Tayo may iwanan. Halika na. Bilisan mo. Bilisan mo kay Luz. Ay, sus.